Ayan. So, may bagat sa kanya tayo aming ulit. So, first of all, we would like to thank our ever supportive Mayor Awingan for this opportunity. And the time, at notice is may present ni kanya yung aming dagitoy projects tayo, infrastructure projects for the incoming 2026. And also, halaman ko since naurungan ko yung lang, kahit yung lang i-present na dito'y proposals me for 2027 within the jurisdiction of Municipality of Lagringan. So, first of all, ipapagkap lang siguro, no, natin kasi pinakaming agenda tayo siguro katanga daw. They got first, na-instruct kami on behalf of our district engineer, na-instruct kayo na this is may present kayo the projects following jurisdictions for municipalities, at least may present kayo for the spirit of transparency and information to everyone. Then, alam at i-present tayo yung reviews namin, but through letters lang. At least, submit kayo the letters through every municipality. I-inform tayo na ito yung projects, and nag-request kami clearances. So, tatalang siguro na nagpato yung at least may involve na kami ng mga stakeholders, nagito yung citizens na maapektaran the infrastructure projects. So, then next is at least makagather kami the feedbacks, suggestions, informations para nagito yung umili tayo na maapektaran nagito yung present na projects tayo. Notice that before tayo ma-finalize the preparation of the program of works, legal engineering plans, at least that makakalap kami may additional information for the betterment of these projects. And also, next is at least ma-assess nyo what the level of implementability na ito yung projects. Amunod na hanga amin na ito yung projects is may proposed under DPWH. The projects mo na nagputila doon na photos na at least ma-assess nyo what the level of implementabilities na at least na makita mo yung implementable talaga yung project or kailangan ng modifications, mabalik na may submit na rin modifications in the central office or no subject to the guidelines of modification central office, and if no talaga hanggang sa na begins modifications is kailangan may revert din yung photo ng National Treasury. So the criteria is tatabar lang is mamamimot the level of implementability na ng projects. And lastly, may baga kami tatay, at least makagather kami multi-proposals for the incoming 2027 for infrastructure projects. Kasi as of tatapay lang is nagpapasubmit central office mean the list of projects for 2027. Actually, deadline is this February, first week. So, at least, alam na clear the initial mga proposals mean at kami makagather kami may additional proposals from LGUs and also LCB answers. So, recommend dito para kayo mag-test yung search for kami and attending. And kasi process na kami the budget, agree kita the regional budget proposals from district offices. So, kita submit kami the list of projects under regional budget proposals, then submit at the regional office, kita the regional office mo, talan ulit kami ng projects, sa may tackle under RDC, Regional Development Council, then okay namin din sa kung i-submit mo na central office me, then dito na rumarto na the NEP, yung National Expenditure Program, which is the President's Budget. So, siguro, without further ado na, start na lang dito nag-80% nila yung list of projects na nakalista under the 2026 General Appropriations Act. So, okay, good morning, Manan.
And thank you, Chief. No, iso na ganiti Barbaro nga Chief may ijay planning, Sir Edison Ambales. So, no, ada ti issues and concerns nyo, no, ada ti kaya nyo na tawagan nyo yung office, biro ko nyo lang ni Sir Edison Ambales. Ijay Benguet first. So, the first nga project under GAA, nga imay ijay ayan ni ijay Benguet First District within Municipality of La Trinidad is daytoy tuloy na jay Baguio Bontoc Road nga maaarabid data under 2025. So jay location jay Baguio Bontoc Road is from 255 plus 250 until 255 plus 382 data jay section 1. Daytoy section 1 na daytoy pakitak daw na may picture na. And then 256 plus 449 to 256 plus 951. Daytoy ti section 2 tayo. And then ti section 3 na 257 plus 683 to 258 plus 178. Nung makita nyo daytoy talo nga sections daytoy. Baka makuha kayo doon ani apay daytoy lang ti mararabid. Talo nga sections daytoy no makita nyo itong ano, maarami dyan section 1 kat ni daytoy lang ba makaibagayo nga nag-short dyan distance. Pero in actual, is talo nga section iso na medyo na separate lang. So, ipakita ko yung location na daytoy dyan section 1 na from EJ and the ongoing tata tuluyan ni DI inga na EJ Dapayan. No, amoy EJ before EJ Dapayan nga DI isuti and J section 1 T4 2026. And then J start section 2 tayo is dito yung nga itong J plans. No, after Balili River, EJ nga ito na basit. J nalipit nga DI haan nga na-include. And then sumangat kayo basit after plans. Plans spring? But after J plans nga DI, isu J start section 2, inga na EJ paapan, EJ alapang. Ipakita ko na lang J Google Earth na damdama and J picture na. Tapos na ma-imagine nyo. But dito yung section 3, matkat after Camp Dangwa, nung limabas ko EJ, after J Camp Dangwa, nung forward kayo basit, adati ko nabating ang concrete nga EJ, isu J section 3. So, dito yung nag-J pictures na. Dito yung pagbagat natin nga section 2, kwa tayo, madalanan na dito yung drainage nga maga po drainage nga paapan kalubong. No, adati napiksa ka todo kat agfaflag nga nga banda. So, nag-i-include iso na proposal ni Tata. And then, J section 3, dito yung J section 3. Baka no madalanan nyo dito yung familiar kayo siguro dito yung lugar. No dumadalan kayo dito yung ayan ti bandang ti tawag sa dito yung banda. Basta dyan after dyan Dangwa kat adati concrete nga naman ti J. Isu dito yung scope ti Benguet Vizcay Baguio Bontoc Road 4 2026. And then dito yung first project ni tapos, the scope of work na gayang reconstruction of concrete pavement madlang, same madlang yung maraming tata, and then drainage structures madlang within identified areas. During survey, na-identify nga may aramid or may upgrade yung drainage structures, isumata ang i-propose mi tata. As per the exact locations to drainage, haan mi pa na-identify tata kasi i-identify mi pa during DED. That's why, no adati kaya nyo nga ma-suggest during this consultation meeting at ada kami dito itang take notes na yung mga nagigay no adati suggestions yung regarding the drainages yung mga kasi amo nga adati ano din, nagigay private nga stores and stalls nga padala natin driveways da. Baka adan to the underground kasi baka adan the opinions da nga mabalita mga ipagatata. Tapos may take down notes with that time na consultation. And then,
the first project ni, the second project ni mat nga reconstruction of concrete pavement mat langkat dito yung Benguet, Vizcaya, with the barangay Bogkol. No, dumadalan kayo ijay, baka nakita yung natakot na asfaltoan na ijay na dumangadalan ijay. So, dagito'y sections nga na i-identify ni for Benguet, Vizcaya Road is I mean, ang aming Benguet reconstruction of concrete pavement ni Gayam, but within the i-validate pa ilang central office ni. Talo kumasa kanya the sections nga i-propose ni, for example, dahito'y Benguet, Vizcaya Road tayo, no connect the central office nga, haan nga mabaling nga ma-reconstruct, dahito nga i-propose ni for 2026. Same as with Benguet, Baguio Bontoc Road, no ibagan ti central office ni during validation dapat kunan haan tayo maiparablock na ito'y. Ada tendency na nga, dyan i-discuss ko tata, maikat to ijay actual implementation. Kasi subject for modifications pa ilang ganito yung reconstructions. Kasi no maalala yung nag-district ni Secretary ni for blocking. That's why at the department order ni nga ang aming reblocking projects within national roads is for subject by validation the Bureau of Maintenance from Central Office. So baka at kayo tungan na discuss mo dahil the public consultation apay nga naawa dahil the actual implementation. May isang reason is that baka inikati Bureau of Maintenance during their validations. So proceed tayo dito yung section 2, the second project nga within our GAA nga within the Trinidad, kaya ipagatatay JBN Benguet, Vizcaya Road within Barangay Bogkol. So dito nga banda, if ma-familiarize ko dito yung dumadala kayo siguro dito yung Benguet, Vizcaya Road, no, papan kayo ang Buklaw or Bocod. Madadalanan nyo dito the kuana dito is the location mark dito is natibag nga road slip tata. Ada rin medyo no, ada kay Bocol. Ada kay jay na dakol nga road slip. Forward kayo lang basit, isu jay section 1 Section 1 reconstruction tayo. Dito'y composed of 4 sections mata. Dito'y Benguet, Vizcaya Road. Section 2 dito'y INT Dabar. No, maamoy yung Dabar nga banda. Ipakita to yung pictures na lang na may location na. Kasi dahito no makita yung dahito yung red nga ko, pakibaga yung ating globe. As I have said, subject pa lang gusto na validation ti central office ni. Kasi as of now, if I'm not mistaken, nag-asphalt overlay ti regional office ni within Benguet, Nueva Vizcaya Road. So probably ada nagigay sections nga nadala ng asfalto na tanda, so haan yung mabalin niya mai-reconstruct man. Baka tataka kayo, ako niya gamin niya i-propose yung na inasfalto ti regional office yung gamin. Gamin, during proposal ni, for 2026 projects is we conducted in January or February last year, 2025. So, J. Pondo, demand di 2025, mga December. So, the asphalt overlay daw was conducted within 2025. So, dagito'y sections nga dagito'y is mabalin pa yung mabaliwan no insimpaan the regional office J project dagito'y nga banda. Kasi ang dati projects na dito hindi nga asphalt overlay, tatatag isinsimpada. So, baka nadalanan dito yung mga sections. Dito'y Bocol. J next section, dito'y INT we have dito nga banda no, ada dagito'y short sections nga for blocking. So, dagito'y blocking dito medyo short sections lang kasi napipili dagito'y talaga nga bad sections nga concrete.
And daytoy J section pictures na tapno no makadalan kayo J or tapno may imagine nyo ayan na nga banda. Daytoy J section 1, daytoy J bagbagat na tayo nga dito'y ayan view deck. Asa daw DJ view deck dito'y bukal. Daytoy mag J section 3 nga daytoy kat i-Google Earth ay damdaman at mas ma-clarify yung J location na. And then, propose nga scope of work na same matlang construction of concrete pavement with drainage in selected areas matay, in selected sections na drainage. Kasi, as of now, J ko mga sections, J yung magagtatay, kat dati existing na drainage na kanal. So, may pa J kanal, haan yun nga sukatan. As for example, dati na regrade nga kalsada, nga haan nga appropriate ang J kanal, isuti i-identify nga masukatan drainage kanal na. And then, the next project we got under GAA is a local road within Strawberry Farm. Dito Strawberry Farm na discuss ko sa matang di consultation TV Barangay Betag. Nga dito propose nga location ni. Maybe you're very familiar with it already. Makita yung picture. Kasi, dito yung location picture na, dumadalan kayo dito yung Pugis, Paakan, Strawberry Farm, at ang yung agpupul na dalong. So, di manong na pondo, I don't know if it's from a resolution, basta di manong within, may iso na under CPAN. So, from resolution was probably daytoy kat construction of concrete road mo lang, and then the main na connected drainage kuma. Kasi dagijay tanong nga maurunong ijay. Kasi nga mapagdingay di kalsada because of the pooling of water. So, dati na i-propose as to ijay designan to, kita ko yung pay, kanya tinamer nga design na, i-metal ratings mo dito iigid na, and then agaramit kami to kasi nga outlet na HDPE, paapan man lang ijay may isang existing nga creek, ijay banda. Isuti kasi nga design na pamitata, ijay drainage na. For further for further validation as to J design. Ongoing ng J design na, i-comment ko na lang, i-coordinate nito adapay adaman ti agreklamo to dito yung banda, madala ng J driveway da or whatsoever. So nga isuti, i-comment natin gaya tata, isuti may isang alaon ni nga comment you, adan to ti agreklamo or what, adan ti suggestion na dito yung banda. Bandan ti Strawberry Farm. And then, next, number 4 under GAA is Bokte Apasit Road. Baka mo yung matanong na ito kasi ang ti project ni dito kurang yung budget so nakat. I-propose mo iso na di last year nga maan nga natuloy J pondo na. So, tatad man J pondo na. So, at J proposal ni tatakot J and J ECCP no dumadalang J Bokte. From there, ingana ijay war, ijay paaman, ijay office ni, ijay wangal. Kasi very useful mo lang kayo ngayon, kakaro na alam event tayo dito sports complex or dito at event kasi or nung titawag ito sports complex. Sobrang nga nag-traffic J ay paaman ni Rotonda, so mas may meron niya talaga mga complete at least alternate route.
Kasi oray si kami matlang oray matlang nagigi community jay mapansin na siguro nga nagsubra ti traffic no ada ti activity tayo dito yung sports complex naman na. Kasi ti Fatata, ayaw na imanan kasi J. Rough Road nga diya, medyo na nagtubo, talaga nga naabot-abutan kasi nga, I don't know if province or municipal or what the implementing as of now tatal, dali niya ang pagpapili. Kasi every year man niya magpapilan na dali niya na lubak-lubak ngayon nga, dala na nagtudo, so nga, at least na po doon tatalay ko yan. No, next project, the proposal nga scope of work na gaya is same lang, concrete road with drainage, and then slope protection, no, ada ti anti-slope protection na. Ada dagijay Cavite, ada dagijay part gamin jay kalsada nga kailangan na talaga ti Cavite, so makabilan ti Cavite na. And then, adamot lang dagijay, i-continue tayo mo lang jay existing nga kanal na tamlaan mo rin nga akan jay kalsada jay ganun. No, makita yung ba jay end na, dito jay end na next. So, dito yung pagbagat na scope of work na maarami ba lang, DJ Bokte. Concrete road, slope protection, and drainage. As per EJ design na, ongoing pa lang the design na, so makita yung tumatang no during implementation dun. And the next project is, I think nagapo dito yung proposal from munisipyo. Kasi di agdam-damag kami no, ayaw na location na. Kasi dito yung project that kasla, di man yung kanya ni almost kasla 1 day or 2 days before submission ni EJ Senate. So di nagdamag kami dito yung munisipyo. Nagdamag na kayo man ti Capital ti Batag, tangti amok ka dahil ti Capital Batag kataan gayam sa maligayam. Munisipyo gayam ti nag-propose. So, dahil ito yung proposal is, at sa phase 1 nga na, in-propose ti munisipyo man lang. So, J phase 2 na dito yung Bangir. J haan nga na arami. Kasi nga, ag-loop isuna. So, medyo short isuna. So, kasi nga maarami nga may size i-upgrade sa J parking lot nga ada with engineer nga banda. Kasi J length ng salang is mga less than 100, mga 100 meters salang yun about or I'm not very sure. Pero most probably nga maarami is J kalsada and then ada tipasip na ma-improve na parking lot dito yung banda, JLTV. Dito yung unag, kasi ada din na araming nga phase 1, pamita is J. Dito yung insuro na kanya rin hindi nag-survey na yung kakagami. Dito yung insuro na nga location. So, dito yung in-survey na nga phase 2. And then, dito yung pang 5. Dito yung pang 5th nga project, yung pang 6th nga project niya, dito'y Timoy Talingguroy. Paakay na ito'y Ijay Talingguroy Elementary School sa Dekil eh. Timoy Talingguroy Elementary School. At naman lang tin-propose ni Kapitan Matlaan, tinangisuro jay location na dito yung nga maaramid ng kalsada kasi adamat lang tidimanon nga pondo na Ijay nga kuwan. And then numakita yung title na nga station 1,600 to 2,100 dire-diretso na ita. Kasi during the proposal, haan ni amo exact na location kasi lang intawag nilang kay Kapitan, entered the pictures, so the proposed station limit na haan ko ang mga adagayang ongo na concrete in between. So, the actual nga maarami nung makita yung na separate duwa nga section. Kasi baka expectaron nyo, within 1,600 to 2,100 is direct sa city data.
Kaso haan, ti ikakasal na dahi ka, ti suro ni kapital is mas duwa ka section isuna. Kasi adagayan sa existing PCCP within that section nga na i-propose the during submission ni Senate for the station limits. And then, di maaramin man lang is i-propose the 4 or 5 meters nga PCCP ka no tapno no dumanang to ti andaw nga ada ti mabondoan at least tuloy-tuloy nga tuloy siya kalsada na pimaligay kasi the initial is 4 meters tap no matatitug ng tikunanda or 5 meters nga lang tap no adan tuman ti umay nga wadet is 2 lanes tap no 2 lanes matangkan jay dalag di kalsada da ijay. And then Jay next got buildings. So we discuss me. Dito may isa nga kami proposal man lang ibarangay Bokal. Multi-purpose building dito yung Bokal. Kaso, dito kaming Jay initial na insulod ka namin na side. No, ano ba taga Bokal dito Ay, yes sir. Yes, sir. Dito yung nga site is medyo, dito yung initial na submit me. Kaso, upon further validation, sa amin ka, baka ada tita dumasite na may suro user. Kasi medyo, nung makikita yung mga ada existing na lakal na road split dito Iso nga, nung mabalbalin ko sir, ada may sapay at least man ang option to nga site na rin, sir, no, i-discuss tayo to them after na lang nga mai-discuss amin for 2026. And then number 8 is Jai Benguet National High School. Benguet National High School. And the proposal na dito is ma-picture out naman siguro yung location na. No, ayan naman dito, ayan yung Google Map. The proposal na dito is from start to finish. 4-story, 20 classroom na National High School. The one na dito is from start to finish. No, ma-demolish dyan existing kami existing na building dito in Surulatan yung location. So, nung ma-demolish diya, yung ma-accommodate na diya 4 stories, 20 classroom, but from start to finish niya talaga isunod. Basta mayroon diya height. And then, next one is, isingit ko lang man, like, I don't know if within the jurisdiction of the munisipyo i-overrun kumatayin dito kasi di malang man ng EJ Gaami, dito yung convention center, J Phase 5 na. No, tataka kayo ni Phase 5 nun, kaya di marami J ka pundasyon pa lang. So, J, no, makikita yung J, ang gawin na construction J Sports Complex na tagad, maka steel beams and steel columns pa lang di makikita yung Phase 1 na kami, title na nga di malang kanya is Phase 1, Phase 3, Phase 4, Phase 5. Naawan kay Phase 2, nga mo no apay nga di malang nga title kanya may kat Phase 3 nga dagos kat dapat Phase 2. So, baka birukan yun ito ni ayan na dyan Phase 2, Phase 3, and Phase 4. J Phase 3 and J Phase 2, awal na talaga, awal ti di malang nga kondo na diay. Nagkamalitan sa lang, in-enter na Phase kat Phase 3 nga dagos. Phase 3 and Phase 4 na dagos. Di problema ni, J Phase 3 and Phase 4, di malang ni 2025 J kondo na. Kaso, na under conditional implementation ng project isuna. Isu DIA the projects nga haan nga nag-release party fund na di 2025. Haan na nga dahil BCCT kwa. Nagando yung projects tayo under Benguet First nga haan nga nag-release pondo na di 2025. If I'm not mistaken, we have 31 projects amounting to almost 1.7 billion nga pondo nga haan nga nag-release within Benguet First. So nga baka birukan nyo dyan prior phase na dahil yung Benguet Convention Center kat
haan yung makita. Kasi ada iso na ijay unreleased nga fund me. We don't know the reason why, basta haan nga di man ijay office ni ijay fund na. So, as per ijay scope of work na dahil phase 5, ururayan ni Pai no, ay natibalita na jay, duwa nga phase nga haan nga i-release. No ma-release na ba na or haan, tapno ma-modify ni Jay title na into phase 2 or ituloy ni Jay phase 5 na dumaan ni Jay pondo na 2025. Kasi as of now, haang madaan tayo na ma-finalize na ni Jay maarami for phase 5. Kasi awan pa gano'n namin pa sure na dumaan ni Jay duwa ka 5. Kasi duwa nga phase Jay dumaan ni 2025. As of now, awan tayo. And then Jay ang imat siguro, yung location na, J Sports Complex ng Matete. And then, J next, i-present na lang dahil yung building naman lang, J last phase, J building ni Tata, J DPWH. Baka no, di malang kayo J, makikita yung J ongoing na construction ni J building. Kasi J building ni Tata, umikat kami sa Matete. So, the DIJ 10 projects me for 2026 GAA. Ipahapyaw ko lang man. Ay. Ang sa nga nilagdag dito yung project BSU, pero ada di four funds nga limanon for 2026 nga BSU. Ada dyan nursing, ada dyan medical center. Basta, I think nalpas dyan consultation ka na? Nalpas dyan consultation naman lang medical man with BSU, President, and DPWH personnel. Nakandaman lang medical man, in-discuss naman lang dyan 4 projects nga demand nga fund for BSU. And di lang mag-garantihan na isali dito yung under DPWH 2026 GAA. And ipahapyaw ko man din mga chief ni Tatay na 2027 na proposal ni no ada man ki-comment yung kuwalang gayam the proposal ni gayam is under national roads lang. Haan kami mabalin ng agi-propose ni local roads. Magaling siguro nga ipadas nga agi-propose the local roads for regional budget proposal for 2027. Pero unsure nga dumanin yung budget na. I-sure nila nga dumanin yung budget na is within national road kasi is within jurisdiction ni. Kasi the local roads is outside the jurisdiction ni. So, mas may resolutions na lang no the local roads na proposal ni. So, proceed tayo to 2027 ni. The first na project ni along National Road is dito yung Pico Lamtang at agaming in-propose ni drainage dito yung Pico Lamtang no rumor kayo dito yung IND market tapos ang publiko kayo dito yung section 1 dito yung 255 plus negative 461 to 255 until negative 168. Pagpatinggaan na dahil yung section 1 is Pico Bridge 1. Well, inga na yung Pico Bridge 1 kasi adamot ikakadamot lang papapropose na dahil yung INT akupul na danumat lang tatlo mas i-solve kayo dahil yung akupul nga danum. And then yung section 2, numaga po kayo dito yung Pugis tapos agpasangan kayo yung Longlong. Pag intersection na na mismo, nung sumakar kayo basit, ALT right side, at gagawin ngayon, kasi na nga, lugar ko meron na lang EJT na ikat sa nga concrete ED, kinuver ko meron na lang, so i-propose the maintenance niya, i-simpa dyan existing na drainage dyan. So, i-propose naman tayong DIY upgrade the drainage na. And then, next, last section, Jay pasarok Jay bakte. No dumadalan kayo Jay kat adamat lang ay akupul nga danong
dito yung agtutulog at agpupul dyan ano. Dito ay 257 plus 294. Dito yung kanya paunang ijay bokte ang asikro naglakamay sa proposal. May sa 2026 project. And yung next nga project ni for 2027 is dito'y silan kasi nag-resolution na piman dito'y silan na panapin kinasaok ni Kapitan. At ating propose na nga cross drain, ijay. Talo ka section kasi jay kano mapiksa kano titudo dahil jay danong nga run of water nga magapusilan road nag-exit no surak ijay INT Baguio Bontoc Road kat kaslakan karayan. So nag-propose na ti cross drain ijay INT Barangay Noda mismo basta before ang national road at dati na i-propose ni Kapitan Ijay nga cross drain. And then Jay, next, nag-adaman na ang resolution ni Barangay Tawang nga drainage and the proposal na actually is sidewalk and guardrails. Kaso, upon validation, kasi adaman na ang proposal Jay, may isa kadami from maintenance nga drainage within Tawang Ambyo. So, imay sami na lang Jay, scope of work nga the main scope of work niya is drainage pero dahil sidewalk kami no dumalan kayo dyan Tawang Ambyo medyo nalipit so no maraming kami pa iti sidewalk with guardrails baka mo ito na nagbitid ko na yung dala ng cars. So, imagami kami kap is, agpili kami nalaang tikas lang various sections nga mabalin nga maarami ng sidewalk and handrails nga mabalin. Ng main scope of work is drainage kasi ako problema naman na drainage jay kakaroon na jay ayan kakaroon dito ayan 261 plus 300 to 261 to 957 nga jay dano nagtutudo apan jay kasadahan nga sufficient jay curb gutter. So nag-propose jay may sa kadami from maintenance kapamila natin drainage jay. And then next one is of carriage along Benguet Vizcaya Road madaan. No, mapanpansin nyo no dumadalan kayo dyan Benguet Vizcaya Road kasi tuloy-tuloy ti of carriage nga project ijay. No, mapanpansin nyo, dito iigid lang. Kasi ti main scope of work na dito ijay along shoulders, iso ti of carriage tayo. Kasi sa bali jay main carriage, sa bali nga project DI, sa bali nga nila of carriage which is for the shoulders. Dito of carriage tayo nga dito is from 255 yung kaya ijay boundary na Itogon. Kasi na talong sa munisipyo ti Kuwang Sakop ti Benguet Vizcaya Road, La Trinidad, Itogon, and Bocod. So, discuss nilang tata is INT boundary which is 255 until 258 plus 300. 258 plus 300 ket isuday na boundary ti Trinidad and Itogon with EJ from our EJ of records ni. So quality is no kaya na ti both sides nga ma-improve ayan ti shoulders na is may mayat. Ngomnohan na kaya kat one side lang, it's either right side or left side. Dependent to actual side condition. No, kasi proposal pa lang dito eh. So, next nga proposal ni for 2027 is dito'y continuation Bolo Creek and Balili. Pero dito'y Bolo Creek and Balili if mapayagan kami ang proposed flood control. Kasi as of now, pay ka sure no mabalik kami nga i-propose Bolo flood control. Pero ada tayo mag dito yan i-open kami nga ada no
mapayagan kami, i-propose mo dahil yung Bolo Creek and then Balili River. Dahil jay IMP Balili, nga adan sa ti na pwede nga retaining wall. So, in propose na nga is yung palito yung party Balili River. As per J. Bolo Creek at J, tuloy na J existing mo dahil katapat, itry kayo matuluyan J HEPE na up until J downstream. At sa lang yung propose resolution, itry nga i-accommodate J resolution ng TJ. No, mabalin kami nga agpati flood control. Diyan lang what the projects for 2027 and 2026. So,